Hello, Mountain Movers! Happy anniversary to all of you there! Kamusta na kayong lahat? Ngayon ba ang pagdiriwang ng ikaapat na anniversary ng Mountain Movers? May konting salo-salo at of course, ang Diyos na ating Ama ang sentro ng pagdiriwang. Salamat sa kanyang kabutihan sapagkat nagpakilala siya sa atin. Tinuruan niya tayong manampalataya sa Kanya at eto tayo ay patuloy na Kanyang ginagabayan, iniingatan, pinagpapala, araw-araw tayo ay Kanyang binibiyayaan. Salamat sapagkat nakikita natin na unti-unti tayong binabago ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu Santo na siyang nananahan sa ating mga puso. Naalala ko nang ang ating Panginoong Yesus ay papaakyat sa langit, natapos na ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating kasalanan, at tayong lahat ay tinubos niya ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At siya ngayon ay papaakyat sa langit para ipaghanda tayo ng ating mansyon na matitirhan na kasama siya sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Ama. Ay iniwan niya ang kanyang banal na Espiritu Santo sa ating lahat upang ang Espiritu Santong ito na Diyos sa ikatatlong persona ng Diyos, ang Ama, ang Anak na si Jesus at ang Holy Spirit ay maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Maging tagapag-ingat natin sa ating pang-araw-araw na buhay at siya ang mag-ahatid sa atin patungo sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay kanyang binibigyan ng kaunawaan sa mga salita ng Diyos mula sa Biblia na ating nadidinig, pinag-aaralan, binabasa, binubulay-bulay, mine-memorize, at inaaral. Siya ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa mga salitang ito na ating patuloy na pinakikinggan. Kaya salamat, naalala ko nung nakaraang 2020 nung ako ay umuwi at nagkaroon ng COVID-19, lockdown ang lahat, walang makalabas sa bahay, walang makapunta sa trabaho, walang makapasok sa eskwelahan sapagkat grabe ang pangyayari ng COVID-19. At alam naman natin na ang mga hospital during that time ay punong-puno dahil napakaraming may sakit at maraming namamatay. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, sa gitna ng ating kalagayan, ay inumpisahan niya ang gawain dyan sa Mountain Movers. Naalala ko ang mga tatay, walang pasok sa trabaho, ang mga bata, mga kabataan ay walang pasok sa eskwelahan. So, nag-umpisa tayong mag-gather para manalangin at itaas sa Diyos ang ating bayan, ang ating siyudad na Pasig, ang ating mayor, ang lahat ng tao, at maging tayo na rin ay maingatan ng Diyos. Nag-umpisa tayo magkaroon ng Bible study, nag-aral tayo ng Bible, nag-gather tayo, nagtipon tayo sa tuwing araw ng araw-araw pala. Umpisa ng alas 6 ng gabi, meron tayong Bible study, sila Jaja, sila Dayan, sila Darlene, si JV, meron tayong praise and worship diyan sa kwarto, sa loob ng bahay.
Kaya napakasarap alalahanin na kung papaanong nagsimula ang Diyos sa bawat isa sa atin ng dakilang bagay. 4 na taon nang nakararaan. At ngayon ay nagdiriwang tayo ng ating ika-4 na kaarawan. Inaalala natin ang mga dakilang bagay na kanyang ginawa sa ating kalagitnaan. At ngayon, tayo ay patuloy na nagkakatipon tuwing araw ng linggo at tuwing araw ng Miyerkules para manalangin at makapakinig ng kanyang salita. Totoo at buhay ang Diyos at nag-iingat sa atin araw-araw. At siya rin ang ating pinagkukunan ng lakas, gabay, pag-iingat. San man tayo pumunta, nandun siya para sa atin. Ano man yung ating gawin, nandun siya upang tayo ay bigyan niya ng katagumpayan. Kung tayo man ay nalilito, nandyan siya para bigyan niya tayo ng kapayapaan at katiwasayan ng buhay. May Diyos na buhay na anumang oras, sa anumang kalagayan ay pwede nating malapitan. Na ang Diyos na nagsabi na kung ikaw ay lalapit sa akin, ako ay sasagot sa iyo kung tatawag ka sa akin at ako'y iyong kakausapin. Sabi sa Jeremiah 29 verse 13, "When you call upon me and come near to me and talk to me, I will answer you. I will answer you. You will find me when you seek me with all of your heart." Ito ay karuktong noong verse 11 ng Jeremiah 29 that God prepared our bright future for us. And His plan for us is not to harm us, but to give us peace and a good future. At ang future na ito ay tapos na, nagsimula sa saunahan upang tayo ay kanyang gabayan at dalin sa magandang bukas na kanyang tinapos. At nandyan siya para sa atin na ang sabi niya, kung ikaw ay lalapit sa akin at ako'y iyong kakausapin, sasagutin kita. Ang pagsagot ng Diyos ay ating matatanggap at makikita natin ang kanyang kabutihan. Madarama natin ang kanyang presensya kapag hinanap natin siya ng buong puso. Kaya tayo ay may katiyakan na anuman ang mangyari o maganap sa mundong ito, nandyan ang Diyos para sa atin. Anuman yung ating maranasan na problema, tukso, pangangailangan, nandyan siya para sa atin. He will never let us down. Makaaasa tayo sa Kanya sapagkat siya ay Diyos na buhay, punong-puno ng katapatan, na nangako na kung tayo'y lalapit sa Kanya at tatawag sa Kanyang pangalan, sasagutin niya tayo. Ang pagsagot ng Diyos ay pagsagot ng himala. Pagsagot ng may katugunan. Pagsagot ng may kalakasan at kapayapaan sa ating mga puso. At katiyakan, seguridad, na hindi niya tayo pababayaan magpakailan-kailanman. Ang Diyos ay hindi natin nakikita. Ang Diyos may mga pagkakataong hindi natin siya nararamdaman. Pero ang Diyos ay buhay. Siya ang may-ari ng langit at lupa at lahat ng naririto. Maging ang ating buhay ay pag-aari ng Diyos at ito'y hiram lang natin sa Kanya. Ang pananampalataya ang nagduduktong sa atin na masasabi nating ang Diyos ay nandyan para sa atin. Ang pananampalataya ay mga bagay na hindi nakikita. Ngunit ang mga bagay na ito ay ating inaasahan na magaganap sa ating buhay. Ang sabi sa Hebrews chapter 11, verse 6, "For it is impossible to please God without faith. For the one who comes to God must believe that He is,
Meaning, nag-i-exist ang Diyos bagamat hindi niya nakikita. At nalulugod ang Diyos sa mga taong may pananampalataya bagamat hindi niya nakikita ang Diyos pero nananampalataya siya na ang Diyos ay kasama niya. Hebrews chapter 11 verse 1 says, "Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen." Ngayon ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi nakikita, ngunit ito ay katibayan ng mga bagay na ating inaasahan mula sa Diyos. Hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, pero nananampalataya tayo na kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang ating tagapagtanggol, ang ating kapayapaan, ang ating lakas, ang ating katagumpayan. Ang may-ari ng langit at lupa, ang may gawa ng lahat ng bagay, ay ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. Kung kaya ang lagi nating sinasabi ay yung mga bagay na inaasahan natin sa Diyos na hindi natin nakikita, na hindi natin nararamdaman. Kung tayo man ay may sakit, nararamdaman natin yung sakit, nakikita natin sa ating katawan yung sakit, pero sinasabi nating tayo ay magaling na. Sapagkat ang pagsasalita na tayo ay magaling na, ito ay pananampalataya natin na sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo at mula sa kanyang mga latay, tayo ay kanyang pinagaling na. Hindi tayo nagsisinungaling kung hindi ito lamang ay katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Na nananampalataya tayo sa mga bagay nating hindi nakikita, ngunit mga bagay na inaasahan natin mula sa Diyos na kanyang ginawa at tinapos sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon nang nakararaan. Nung ang ating Panginoong Yesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mula sa kanyang mga sugat sa katawan, ang bawat sugat ay may hatid na kagalingan. Iyon ang ating sinasampalatayanan. Bagamat nararamdaman natin ang sakit, nakikita natin ang sakit, pero sinasabi natin na tayo magaling na. Na tayo pinagaling na. By the stripes of the Lord, we are all healed. We are all healed. At kapag tayo ay nabubuhay sa pananampalataya sa ating puso at ito'y sinasabi natin sa ating labi, nalulugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos. Kaya ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, "For it is impossible to please God without faith." Sa kabaliktaran, ang sabi doon, for possible to have faith with God, and God is pleased when we have faith in Him. Nagagalak ang Diyos, natutuwa ang Diyos kapag tayo ay nabubuhay ng may pananalig o pananampalataya sa Kanya. At ang pananampalatayang ito ay patuloy na lumalago sa ating puso. Romans chapter 10 verse 17 says, "Faith comes by hearing, and hearing by the word of God." Not just one hearing, but hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mountain movers, huwag tayong titigil ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya sapagkat ang buhay pananampalataya ay kinalulugdan ng Diyos. Kinasisiyahan ng Diyos. At alam natin na kapag ang Diyos ay natuwa, nasiyansya sa ating buhay, hindi man natin hingin ang pagpapala, higit niyang ibibigay ang pagpapala sa ating mga buhay. God is the God of surprises. Susurpresahin niya tayo ng higit pa sa ating mga inaasahan. Yan ang number 1. God is pleased when we walk in faith, when we live in faith, and not by sight.
Nabubuhay tayo sa hindi natin nakikita, sa hindi natin nararamdaman. Nabubuhay tayo sa mga bagay nating inaasahan mula sa Diyos. Hindi tayo nabubuhay sa nakikita at sa nararamdaman. Nabubuhay tayo ng may pananampalataya na inaasahan natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin nakikita pero nandyan lang, at kapag nalugod ang Diyos, ito ay ating mararanasan. God is pleased when we live by faith. Then number 2, when we live by faith, there's nothing impossible for us. Mark chapter 9, verse 26, for it is impossible to please God without faith. For those who have faith, nothing is impossible for them. All things are possible to those who have faith. All things are possible to those who have faith. Sabi ng Mark chapter 9 verse 36, lahat ay posible sa kanila na sumasampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong magpakatatag sa ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita. For God is pleased when we live by faith, and number 2, all things are possible for us when we have faith. Wow! All things are possible for us when we have faith. 9:23 ng Mark, everything is possible for one who believes. Mark 9:23. Gusto nyo ba na lahat ay maging posible sa inyo? Manampalataya tayo. Manampalataya tayo. Ang pananampalataya ay mga bagay na hindi nakikita, ngunit ito naman ang katibayan ng mga bagay nating inaasahan mula sa Diyos. Hebrews 11:1. Hebrews 11:6. When we have faith, we please God. When we have faith, we please God. Hallelujah. Kaya continue to hear the Word of God every Sunday and every Wednesday diyan sa exhortation ng prayer. And of course, we celebrate the goodness of God as our 4th year anniversary, Mountain Movers. Ang ating tema ay, ang bawat isa ay tunay na halimbawa sa pamilya, sa kapitbahay, kung ito man ay estudyante, halimbawang mabuti sa kanyang mga guro, sa kanyang mga kaklase. So, let us be a good example to our loved ones. Let us be a good example to our neighbors, to our friends, to our co-office mates, to our co-workers, sa lahat ng ating mga trabaho. Maging tunay tayong halimbawa. Kung ikaw ay anak ng iyong mga magulang, maging tunay kang halimbawa sa iyong kapatid at sa iyong mga magulang. Mabuhay ka sa kalooban ng Diyos at maluwalhati ang kanyang pangalan sa lahat ng iyong ginagawa. Pagtulong sa gawaing bahay, masipag mag-aral, at mabuting mag-aaral para sa kanyang kapwa mga mag-aaral, at higit sa lahat ay nabubuhay na binibigyan ng kasiyahan ang Diyos. Nabubuhay sa katuwiran at hindi sa kamunduhan. Nabubuhay na nagbibigay ng karangalan sa Diyos at hindi sa mga bagay sa mundong ito ng kahalayan, kalayawan, at pita ng laman. Yan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo man ay ama sa loob ng tahanan, mabuting halimbawang ama sa kanyang mga anak. Of course, hindi niya tuturuan ang kanyang mga anak o pakikitaan ng anumang uri ng bisyo. Sa halip ay mabubuhay siya sa gitna ng kalooban ng Diyos na malaya sa anumang kasalanan, malaya sa anumang bisyo.
At bilang asawa ay mabuting asawa sa kanyang asawang babae. May katapatan, may pagmamahal, responsable, may accountability, mapagmahal, maunawain, matulungin, at hindi inuubos ang pera sa barkada kung hindi pinag-iipunan ang magandang kinabukasan ng kanyang mga anak, pinag-iipunan ang magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. At kung ikaw man ay ina, mabuting halimbawa ka sa iyong mga anak at mabuting asawa sa iyong asawa. Of course, isang modelong pamilya sa ibang mga pamilya. Iba ang pamumuhay ng tunay na may pananampalataya sa Diyos na pamilya kaysa sa mga pamilyang nabubuhay lang para sa kanilang mga sarili sa mundong ito. Nawa makita nilang pagkakaiba sa ating mga pamumuhay. Tayo ay nabubuhay ng may kabutihang loob at pagmamahal gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin na ating naranasan. We are capable to love others because of the love of God that we experience in our life. We are good because God is good that we experience in our life. We are kind because God is kind. He is the kindest person that we ever known sa buhay natin. At kung ano ang Diyos, ay ganun din naman tayo na nabubuhay ng may katapatan, kabutihan, kahinahunan, kapayapaan, at may pananalig sa Diyos na siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa atin ang kukumpleto ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Salamat sa Diyos sapagkat nandyan siya para tayo ay ingatan, punuin niya ng kapayapaan ang ating puso, ang ating isipan na nagugulumihanan, paminsan-minsan. Bigyan niya tayo ng lakas sa gitna ng ating kapagalan. Gabay sa ating mga pagdidesisyon upang hindi tayo magkamali sa halip lahat ng ating gagawin na ipinamamanhik natin sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin ay may katagumpayan. So we're not wasting money, we're not wasting time, we're not wasting energy sapagkat nandyan siya at alam natin ang ating gagawin dahil tayo ay Kanyang ginagabayan patungo sa katagumpayan. Kaya mountain movers, cheer up and celebrate the goodness of God in your life, in your family, at marami pang mga darating na mga dakila at mga magagandang bagay sa bawat isa sa atin. So our theme for this anniversary is for us to be really a good example as individual. Bilang tayo na individual na mga tao o personal na mga mountain movers, maging halimbawa tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay. At bilang pamilya ng mountain movers, ay maging modelo din naman sa ibang mga pamilya. Kaya salamat sapagkat ang Diyos ay hindi tumitigil ng paggawa ng mabuti magmula noon hanggang sa mga panahong darating. Patungo doon sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Amang sumasalangit. Kaya, happy anniversary, mountain movers, and let us celebrate the goodness of God in our life. Amen? Let us pray. Father, we thank you, O God, for this 40th anniversary of Mountain Movers. Salamat sapagkat ikaw ay nagpahayag sa amin. Inumpisan mong gawain dyan sa 644 MLQ extension, O God, at ngayon ay nagpapatuloy ng may katagumpayan at lakas. Alam namin, patuloy ka naming mararanasan at ang iyong pagpapala ay patuloy naming makakamtan. Pagpalain mo ang bawat pamilya, Panginoon, ng Mountain Movers. Ang pamilya ni Sister Joby, ang pamilya ni Sister Soul, pamilya ni Cheryl, ang pamilya ni Nanay Irma,
ang pamilya ni Jerry, pamilya ni Edith, ni Lucy, ni Desbert, pamilya Panginoon, maging si Sweetie, lahat ng mountain movers dyan, O God, maging ang mga kabataan, ang Angati family, O God. Bless them all, Lord, and pour out all the blessings that you have prepared for them, O God. Maranasan namin ang outpouring ng iyong kapangyarihan, ang outpouring ng iyong Espiritu Santo, ang outpouring ng iyong blessing sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyong pag-iingat, araw-araw, sa iyong biyaya, sa iyong kalakasan. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya sa buhay ng bawat anak mo under the banner of Mountain Movers, O God. Patuloy po na ang dalangin ko ay kumilos ka sa aming mga buhay araw-araw at malugod ka sa lahat ng aming ginagawa, iniisip, itinitingin ng aming mga mata at sinasabi ng aming labi. Salamat po, Panginoon. Umaasa po kami, O Diyos. Miracles that never be counted and wonders that never be understood. Thank you, Lord, for all the blessings and for all the blessings that you are about to do in our life, in our family, this year 2024. We thank you, Father, for all of your goodness and mercy, love, and kindness. In Jesus' name, this we pray by the power of the Holy Spirit of God. Everybody say, Mountain Movers, God bless you all! Blessed anniversary, Mountain Movers! Bye-bye!